Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Nais po nating pansinin itong kritisismo ni Gobernador Remulla, John Vic Remulla ng Cavite tungkol po dito sa ayuda. Ang sinasabi niya po ay it is a sort of disaster. Huwag nang asahan. At ito po ay kumbaga mali po na isang palabasin dito na hindi siya is not satisfied of the amount and the manner of distributing this assistance. Kaya nga sinabi pa niya na it would be a sort of disaster. Ngayon, hindi po sana natin papansinin ito. Pero nais po nating ilagay sa tamang perspective itong pronouncement na ito ng gobernador ng Cavite, sapagkat hindi lamang po siya isang ordinaryong mamamayan na nagpapahayag ng ganitong saloobin. Ginoong John Vic Remulla, matagal ka na bilang gobernador ng Cavite. Ikaw ay naging vice governor pa rin ng matagal na panahon hanggang sa naging gobernador. Ang pagkaalam natin, bata ka pa, nasa public service ka na. At ngayon, may edad ka na. Pero ang problema sa'yo, masyado kang paipal. Gusto mong palabasin o isisi sa pamahalaang nasyonal ang iyong mga kakulangan bilang gobernador sa Cavite. Ang kapal mo, Gob Remulla. In the first place, as a governor of the province of Cavite, tungkulin mo na magbigay ng ayuda sa mga constituents mo. Kung tutuusin, hindi mo dapat yan iasa sa national government. Dapat ang pamahalaang probinsyal ng Cavite sa pamamagitan mo bilang chief executive as a governor, ikaw mismo ang gumagawa ng paraan para ang mga kababayan mo, ang constituents mo ay matulungan. Alam natin mismo sa probinsya ng Cavite, maraming mahihirap na nangangailangan ng tulong mo. Pero ano ba ang ginagawa mo? Dapat kung anumang tulong mayroon ang pamahalaang nasyonal, sa halip na ito ay punahin mo at gusto mong pahiyain sa mga kababayan mo, palabasin mo na kaya kaunti ang tulong sapagkat kaunti lang ang tulong na ibinibigay ng pamahalaan sa inyo. Nais mong maghugas ng kamay, isisi sa pamahalang nasyonal na ito lamang ang matatanggap nyo kung may matatanggap man, sapagkat ito lamang ang ibinibigay ng pamahalang nasyonal. Dapat yan, kung anong ibinibigay ng pamahalang nasyonal, dagdagan ng provincial government ng Cavite. At pasalamat ka na mayroon sa halip na atakihin mo, sapagkat hindi lang naman ang probinsya ng Cavite ang tinutulungan
ng national government. Ang problema sa'yo, bobo ka kasi, masyado kang maipal. Maipal ka, pasikat ka, bobo naman yung mga sinasabi mo, kabubuhan. Gusto mong ipahiya ang Pangulo sa probinsya ng Cavite. Ang hindi mo alam, sa'yo nagbubumirang yan. Yung mga sinasabi mo, mga kapalpakan mo. Tagal-tagal mo na dyan, wala kang ginagawa. Dapat ngayon, hindi ka umasa sa pamahalaan at kung anong pamahalang nasyonal at kung anong ibigay sa inyo, pasalamatan mo. Sapagkat pangunahing tungkulin mo yan bilang Chief Executive ng probinsya ng Cavite na gumawa ng paraan na matulungan ang mga constituents mo. Alam natin, maraming mga squatters dyan. Dasmariñas, dyan sa Bacoor, dito sa Cavite City, sa Naik, marami dyan, mga along the coast. Naghihirap yan, pero may nagagawa ka bang tulong? Ngayon may tulong ang gobyerno, pahiyain mo, sabihin mo disaster. Huwag nang asahang makarating pa. Bakit? Para mawala man along the way na kurakot, okay lang kasi may pauna ka ng salita na huwag nang asahan. Dahil ito ay katiting lang naman at mali pa ang sistemang ginagawa ng pamahalaan para sa distribution. Kaya posibleng hindi makarating sa sambayanan. Yan ang gusto mong palabasin, Gobyerno Remulla. Masyado kang maipal. Maalala natin, una ka nagsabi na bawal ang mga tarpaulin na nagdedeklara na persona non grata ang CPP-NP and sa lalawigan ng Cavite. Putang ina, ang yabang mo. Mapugi-pugi ka, bobo ka naman, wala ka namang ginagawa. Paipal ka ng paipal. Magandang lalaki ka nga. Yan ang pinagmamalaki mo. Pero ano ba nagagawa mo? Tagal-tagal mo sa Kapitolyo. As vice governor, as governor. Babalik-balik ka na lang dyan. Mas mabuti pa yung kapatid mo. Sa lower house may nagagawa. Si Boyeng Remulla. Bilang congressman. Pero ikaw, wala kang nagagawa. Tapos daldal mo. Ano ba yung pagmamalaki mo? Hindi lang, marami kang kapalpakan. Marami kang kritisismo sa nasyonal na government. Yung pagiging inefficient mo as a governor of the province of Cavite, gusto mong isisi sa national government. Na itong national government, palpak, walang nagagawa. Kung may nagagawa mo, hindi sapat. Pero ikaw, bilang gobernador, ano ba nagagawa mo? Dapat pinangungunahan mo ang mga mayor sa buong lalawigan ng Cavite na gumawa ng paraan. Kayo sa pamumuno mo bilang gobernador, ano ba ang pwede niyong gawin na makatulong sa sambayanan, sa bawat bayan ng lalawigan ng Cavite? Pero ano ginagawa mo? Tapos mayroong ayuda, nababalitan may ayuda sa may binibigay ang pamahalaan. Pinagsisikapan lang ng national government. I-criticize mo pa. Sabihin mo palpak, sabihin mo disaster. Sa halip na pasalamatan mo at pagsikapan nyo na madagdagan. Kung 4,000 dapat mag-raise kayo, gawin yung 6,000 para maging 10,000 man lang sa bawat pamilya ng probinsya ng Cavite. Hindi sana masaya. Hindi sana na ipakikita mo ang good leadership. Sana na ipakikita mo ang concern mo. Malasakit mo sa mga mamamayan ng Cavite. Pero nagyayabang ka pa. Komento mo. Akala mo popurihin ka. Akala mo sikat ka na.
Ang layunin mo lang naman para ma-shape o mai sisi sa pamahalang nasyonal kung ano mang kakulangan mo bilang gobernador ng Cavite na walang nagagawang tulong kahit katiting sa sambayanan ng Cavite. Kung mayroon, yun ang sabihin mo na ito nagawa namin. Pero hindi itong popunahin mo na tila kinukutya mo pa ang pamahalang nasyonal. Ang kapal mo. Na hindi naman kung tutuusin tungkulin yan, pangunahing tungkulin yan ng Provincial Chief Executive na pamunuan niya ang mga mayor sa kanyang bayan na nasasakupan sa buong lalawigan kung paano ang gagawin ng bawat mayor sa bawat bayan upang matulungan na mabigyan ng makabuluhang tulong, kinakailangang ayuda ang kanilang mga constituents sa pamumuno mo bilang gobernador. Pero dahil bobo ka, nagmamayabang ka pa, sinisisi mo pa, sinasabi mo pa ang tulong na ipinangako ng gobyerno na 4,000 ay disaster pa. Huwag nang asahan. Yung second tranche hindi pa naipamigay. Bakit sa Laguna naipamigay yung second tranche na yan? Bakit sa inyo sa Cavite wala pa? Nakurakot ba? Nawala ba yan? O talagang hindi dumating? Ngayon, kung hindi man dumating, di dapat gumawa ka ng paraan. Kung yan ay tulong sa buong Pilipinas, hindi sana pinagsikapan. Bakit ang sa amin sa Cavite yung second tranche na yan nawala? Ano bang dahilan? At ipaliwanag mo sa iyong mga nasasakupan. Sapagkat sa ibang bayan, naipamigay yan. Ngayon, sinasabi mo, huwag mo nang asahan yung second tranche. Bakit? Hindi na ibigay sa inyo. Kung hindi na ibigay, dapat inaalam mo. Ngayon, kung naibigay at hindi naibigay ng pamahalaan sa lalawigan ng Cavite at hindi nakarating sa tao, mas lalong nagpapakita na wala kang silbi bilang gobernador. Huwag kang magmamayabang, huwag kang magmamalaki. Nakikita lamang na hindi mo alam ang ginagawa mo bilang gobernador. Kaya siguro hindi umuunlad ang Cavite. Umuunlad lang ito kung may tulong ang nasyonal, pero ikaw at your end, wala ka nagagawa kahit kaunti. Paporma-porma ka lang dyan sa Kapitolyo, ang laki na sweldo mo. Dami mong sinasabi. Di pa ina-announce, nag-a-announce ka na agad. Kaya anong sabi? Nagkaroon ng panic buying dyan sa Cavite. Dahil sa mga premature mong announcement, nagmamayabang ka, nagmamalaki ka lagi. Alam natin kontra kay Duterte ka, bakit? Para kunin ka ng opposition? Para gawin kang senador? Nagpapapansin ka? Ang problema sa pagpapapansin mo, lalo lamang nakikita ang kabubuhan mo eh. Hindi tama yung ginagawa mo sapagkat dapat bilang Chief Executive, Provincial Chief Executive sa panahon ngayon na tayo ay nasa krisis, hindi para kayo ay tumunganga na lamang maghintay kung anong maitutulong ng national government at kung walang maitutulong at kung mayroon at kaunti, hindi para siraan nyo pa ang administrasyong Duterte, siraan nyo pa ang pamahalaang nasyonal na hindi sapat ang tulong nito sa bawat probinsya. Na ito ay disaster na tulong sapagkat kaunti lamang. Dapat ang gawin mo, Remulla, John Vic Remulla, utang ina mo. Kung marunong ka, dapat ang gawin mo, kausapin mo lahat ng mayor mo, mag-meeting kayo at sabihin mo, ito lamang ang bigay sa atin ang alokasyon ng national government. Ano ang pwede nating gawin
para madagdagan natin ito. Paano natin ito epektibong ma-distribute, makarating sa pinakamahirap na sektor ng ating sambayanan. O di magaling, napupuri ka at sabihin mo, ikwento mo sa sambayanan, sa buong Pilipinas na ito ang ginawa namin sa Cavite para tularan sa kararampot na ibinigay ng national na government, halagang 4,000. Pero napagsikapan namin na ito ay madagdagan, nagawa naming 10,000. Tulong sa mga mamamayan ng probinsya ng Cavite, ng lalawigan ng Cavite. At kahit walang tulong ang nasyonal, kami mismo ay nakakagawa sa pamamagitan ng aming pamamaraan kung paano namin masusustain ang tulong na kailangan ng aking mga kababayan. O di magaling. E di sana ikaw yung magiging example sa buong Pilipinas sa lahat ng mga gobernador. Ang problema sa iyo, paipal ka, para purihin ka, nagmamagaling ka. Ay panay palpak naman yung mga sinasabi mo. Yan sa komunista na lang eh. Alam natin, terorista ang CPP, NPA, NDF. Dineklara na yan ng pamahalang nasyonal. Pangungunahan mo, sasabihin mong hindi ako papayag, hindi pwede magsabit ng tarpaulin sa probinsya ng Cavite na idinideklara na persona non grata ang CPP, NPA, NDF sa aking lalawigan. Putang ina mo pala ikaw eh. Bakit takot ka sa mga NPA? O protector ka nila? Mayroon kayong Holy Alliance, itong ginagamit mong army, para private army, para iharas, patayin ang mga kalaban mo. Ikaw ay anti-administration, ikaw ay anti-government. John Beck Remulla, huwag kang magmamayabang, kitang-kita ang kagaguhan mo. Kitang-kita, hindi kami bobo. Hindi bobo ang sambayan ng Pilipino para yung pagmamayabang mo, pagmamalaki mo, hindi makita kung ano talaga ang evil motive mo. John Beck Remulla. Ayoko sanang pansinin itong mga sinasabi mo eh. Ayaw kitang patulan. Pero pag hindi ka pinatulan, lalo ka magyayabang. Ang intensyon mo lang naman, politika, para makilala ka ng galing mo. Na ikaw, sa halip na makatulong sa pamahalaan sa gitna ng ganitong krisis, nagmamayabang ka pa. Wala kang pagkakaiba sa mga opposition dyan. Sa bagay, opposition ka rin naman talaga eh. Yan ang problema sa inyo. Kahit maganda ang intensyon ng administrasyon, pasasamain nyo para maipromote nyo lang ang inyong mga political interest. At masama, akala tuloy ng iba, totoo yung sinasabi mo. Yung mga pangkaraniwang mamamayan, akala totoo yung sinasabi mo, kagaguhan yan. Bakit hindi kagaguhan yan? As a governor of the province of Cavite, it is your prime duty, even without the help, the assistance of the national government, to do something para matulungan ang mga constituents mo, maalibit ang kanilang kahirapan. Kaya kung may tulong ang national government, maging masaya ka, makontento ka, at lalo mong pagyamanin. Pasalamatan mo, pagyaman nyo, dagdagan nyo sa pamamagitan ng inyong effort. Sapagkat hindi ka naman
pangkaraniwang tao na wala kang magagawa. Gobernador ka. At hindi ka lang kahapon naging gobernador. Ang tagal-tagal mo na naging opisyalis dyan. Nanungkulan sa Cavite. Kaya yan ang dapat mong malaman. John Beck Remulla. Ngayon kung ginagawa, alam mo, pero ginagawa mo yan for your political motives para makilala ka ng opposition na anti-Duterte ka, para ma-pick up ka sa pagiging senador o kung ano man ang plano mo, pangit yan because you are encouraging people to rebel against the government. Sa bagay, the fact that you are supporting the CPP and PNDF, sapagkat yung pagbabawal na maglagay ng mga tarpaulin na persona non grata ang CPP and PNDF, yan ay one way of supporting them. That is a big moral support. And that is a declaration on your part that the city, that the province of Cavite is a free zone insofar as these terrorists are concerned. And that is against the administration's policy. Because the policy of the administration through the ILCAC wakasan ang CPP and PNDF sa buong bansa. Tapos publicly, pagsisigawan mo na bawal yan dito. Ang ibig sabihin nun, you are welcoming. Hindi mo ipinagbabawal, kaya wini-welcome mo. Malayang makagalaw sa probinsya ng Cavite ang mga terorista, mga extortionist. Kaya wala ka talagang kwentang gobernador. Wala kang kwentang gobernador. Sapagkat sa halip na tulungan mo ang pamahalang nasyonal sa kumpanya nito laban sa mga teroristang CPP and PNDF, kinukontra mo. Publicly, nagpapakita ka na ikaw ay kalaban ng gobyerno insofar as labanan ang mga teroristang ito sa probinsya ng Cavite. Wini-welcome mo sila. Samantalang ang nais ng gobyerno, ideklara na sila ay hindi welcome kahit saang lugar sa buong bansa. Pero ikaw, hayagan na kinukontra mo sa pamamagitan ng pagbabawal ng pagkabit ng tarpaulin. At nagbigay ng ayuda ang pamahalaan, kinukutya mo pa sapagkat inuudyokan mo ang sambayan ng Pilipino sa gitna ng kanilang kahirapan na sa halip na magpasalamat sa national government sa effort nito na mabigyan ng ayuda ang ating mga kababayan, inuudyokan mo ang kanilang mga damdamin sa pagsasabi na hindi ito sapat, na ito ay kapiranggot. Huwag asahan sapagkat ito ay disaster lamang. So ano po ang ibig sabihin yan? Ginagalit mo ang damdamin ng sambayanan laban sa ating Pangulo. At yan po ay tumutugma doon sa layunin mo, sa intensyon mo, na i-welcome ang CPP and PNDF bilang isang teroristang grupo sa probinsya ng Cavite. So nagpapakita yan na talagang ikaw ay nag-uudyok sa damdamin ng taong bayan na magalit laban sa administrasyong Duterte. And that could be also the reason why as chief executive in the province of Cavite, you are not doing anything to alleviate the poverty, the hardship
of the Caviteños. Sapagkat habang sila ay naghihirap, madali silang maudyukan ng mga CPP, NPA, NDF para magalit sa ating pamahalaan. In fact, that is one strategy. That is the basic strategy of the Communist Party. Manatilihing mahirap ang sambayan ng Pilipino nang sa ganon, madali silang maudyukan na magalit sa ating pamahalaan. And that is what you are doing, Governor Remulla. Nagiging maliwanag ang motibo mo dito, ang intention mo, kitang-kita. Bilang Chief Executive ng probinsya ng Cavite, wala kang gagawin, wala kang ginagawa para maghirap ang sambayanan ng Cavite. Malaya mong pinaggagalaw ang mga CPP, NPA, NDF dyan sa probinsya mo para teach in, makapagturo, sa mga union dyan, sa mga pabrika. Malaya silang makapasok, malaya silang makapag-udyok na labanan ang gobyerno sapagkat inote dito dahil walang nagagawang tulong. At kapag mayroon mang naibibigay na tulong, kinukutya mo, hindi sapat yan. Disaster yan, hindi totoong tulong yan. Yan ay disaster. So ano ibig sabihin yan? Talagang maliwanag na ikaw ay kontra-gobyerno at sumusuporta ka sa mga CPP, NPA, NDF na pabagsakin ang ating pamahalaan. And that is treason because you are a chief executive of the province of Cavite. Taksil ka sa bayan. Mayabang ka. Ay bobo ka naman. Mapogi-pogi ka lang. Dami mong buhay na sinisira dyan sa Cavite. Kaya, kababayan, dyan sa lalawigan ng Cavite, magising na po kayo. Mag-i-eleksyon na naman po sa isang taon. Ito si John Beck. Bagsak nyo na. Huwag nyo na iboto yan. Mas matino yung kapatid nito. Mas magaling. Nasa lower house. Kasama nila Barsaga. Defensor Marcolita. Yun talaga sumusuporta sa gobyerno. Kinalaban ang ABS-CBN. Makikita mo na talagang gumagawa ng matino. Pero ito si John Beck Remulla, wala nagagawang matino to. Ang feeling nito, artista. Papansin ng papansin. Mag-artista ka na lang. Maganda ka naman lalaki. Mayaman ka. Gumawa ka ng sarili mong production. Pero huwag ka na dyan sa Kapitolyo. Salot ka sa buhay ng mga Caviteño. At hanggang ikaw ang nandyan sa Kapitolyo, lalong maghihirap ang mga Caviteño. Sapagkat bobo ka naman, wala ka namang ginagawa. Hindi mo alam kung paano gagawin. O baka naman talagang nagboboboboho, mamaang-maangang ka lang. Sapagkat talagang ang motive mo ay makiisa sa mga teroristang CPP, NPA, NDF na pabagsakin ang ating gobyerno. John Beck Remulla, masyado kang maipal pero hindi mo maluluko ang sambayan ng Pilipino. Kung kaya mo ito ginagawa dahil nais mong tumakbo sa national level bilang senator, gago lang ang pipick up sa'yo. Sumama ka, kinarobredo. Sumama ka, yan ang bagay sa'yo. At titingnan natin kung hindi kayo didiretso sa inidoro. Sapitin nyo ang kapalaran na sinapit ng 8 diretso.
Hindi malayong mangyari yan sa inyo. Inuulit ko, John Vic Remulla. Hindi tayo bobo para hindi natin maintindihan yung mga pinagsasabi mo. You want to wash your hands. You want to shift to the national government your inefficiency as Chief Executive of the Province of Cavite. Ang kakulangan mo, kung hindi mo nagagawa, gusto mong isisi sa national government sa pamamagitan ng pagkutya sa anumang tulong na ipinaaabot ng national government sa lalawigan ng Cavite. Sa halip na dagdagan nyo from the provincial resources para lalo tayo makatulong sa sambayanan ng Cavite, wala kang ginagawa at sinisisi mo pa ang pamahalaang nasyonal. And that is the worst of you as a provincial chief executive. Kasi nagpapakita lamang yan na wala kang alam. Unless, of course, alam mo, pero ayaw mong gawin at dahil meron ka talagang masamang intensyon at ikaw talaga ay kapanalig ng CPP, NPA, NDF. Whichever way, di ka karapat dapat na maging gobernador. Kung wala kang alam na gawin para matulungan ang mga kababayan mong mahirap sa Cavite, lalong hindi ka karapat dapat na maging gobernador. Alam mo ang dapat mong gawin, ayaw mong gawin sapagkat gusto mo lang siraan ang national government for your political interest, mas lalong hindi ka karapat dapat na maging gobernador sapagkat isinasakripisyo mo ang kapakanan ng iyong mga constituents dahil lamang sa personal interest mo na pampolitika. On the while po, tatapusin natin ang ating talakayan ngayong gabi. Marami pong salamat. Happy holiday. Bilang suporta po sa ating YouTube channel, inaanyayahan po natin ang ating mga kaibigan, kababayan, kapatid, mga tagapakinig na isubscribe po ang ating YouTube channel. Ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Marami pong salamat at magandang gabi muli.